Magandang araw mga ka-channel, nandito ako ngayon at magsasagot ako ng mga random question sa mga tutorial ko sa aking mga video. Ginawan ko na rin siya ng content mga ka-channel para sa mga ka-channel natin na magtatanong pa ng ganitong mga tanong. At saka kung may manonood ng video na to na may magtatanong sa kanila ng same question, i-repair nyo na lang po yung video ito para po hindi na kayo mag-explain. Actually mga ka-channel, ginawan ko na siya ng content kasi marami ako nakikita nagtatanong at saka maraming nagtatanong sa mga video ko at saka yung mga tanong is paulit-ulit lang. So ginawan ko na rin siya ng content para i-repair ko na lang yung video na to at malalaman na nila yung sagot sa kanilang mga tanong. So yun mga ka-channel, kaya ginawan ko siya ng content. Sana makatulong sa mga ka-channel natin to na maraming tanong dito sa YouTube. Kaya ko siya ginawa ng content mga ka-channel. So yun yung content natin ngayon mga ka-channel, pero bago ako magsimula, shoutout muna kay Stephen C at saka Driver Ako TV. Shoutout sa inyo mga ka-channel at saka maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Ikaw ka-channel, gusto mo ba magpa-shoutout? Kung gusto mo magpa-shoutout sa aking susunod na video mga ka-channel, comment mo lang po dyan sa baba at isi-shoutout ko po kayo sa susunod kong video. Actually mga ka-channel, yung content natin ngayon, ito po yung madalas tanong sa akin sa Facebook at saka madalas tanong sa akin sa mga comment. So yun yung content natin ngayon mga ka-channel. Ang unang tanong na sasagutin natin is tanong ni Soskera. Bago ko pala ipakita yung tanong ni Soskera mga ka-channel, si Soskera pala, nagsisimula pa lang siya, sumusunod na siya sa mga tutorial ko. Mula dun sa tutorial ko na paano makuha yung 4,000 watch hours, tapos nung na-monetize siya mga ka-channel, sinunod naman niya yung tutorial natin na paano magpataas ng revenue. So ngayon, sasahod na siya mga ka-channel at ito yung tanong niya. So ito po yung tanong niya. Sir, pag sumahod ba ako ngayong buwan at saka sa susunod na buwan, hindi ko nakuha yung 100 na threshold. Halimbawa, may nakuha ako $10 lang. Sasahod pa rin po ba ako, sir? Ito yung sagot sa tanong mo, ka-channel na Soskera. Anyway, bago ko sagutin yung tanong mo, maraming salamat pala sa pagsuporta ng aking YouTube channel at saka maraming salamat na pinatunayan mong tama yung mga tutorial ko at hindi puro kwento lang. So ito na yung sagot mga ka-channel. Ganito ang mangyayari. Halimbawa ngayong buwan, nakuha mo yung 100 na threshold at saka in the following month, hindi ka umabot ng 100 na threshold, hindi ka po sasahod. Kung may naririnig ka dati ngayong buwan or nung nakaraan na sumahod sila hindi umabot ng $100, ganito yung nangyari dyan mga ka-channel. Yung mga na-demonetize kasi mga ka-channel, pag lumampas yung kita nila ng $10 at saka sila na-demonetize, sasahurin nila yung kinita nila na yun bago sila ma-demonetize. Isisend ni YouTube yun kahit demonetize na sila. Kaya kung may narinig kayo mga ka-channel na sumahod ng hindi umabot ng 100 na threshold, baka yun po yung mga na-demonetize dati, pinadala lang ni YouTube yung kita nila bago sila na-demonetize ka-channel. So yun yung sagot doon mga ka-channel. So pag hindi ka umabot ng $100 in the following month, i-roll out po ni YouTube yun hanggang sa mag $100. So in the following month, halimbawa ngayon kinita ko ngayon $50, tapos in the following month, i-roll out ni YouTube yun hanggang mag 100. So pag in the following month, pag umabot siya ng 100 mga ka-channel, saka lang tayo sa sahod on the following month. So halimbawa, kinita ko ngayong buwan $50, tapos sa July, kumita ulit ako ng $50, so 100 na siya. So sa August 21, may sasahurin na ulit ako dito sa YouTube. Ganun yun mga ka-channel at saka yun yung sagot sa tanong ng ating ka-channel na si Soskera. So yun yung unang tanong mga ka-channel. Ang sunod na tanong mga ka-channel ay galing po kay Ma'am Gina. So ang tanong ni Ma'am Gina, ito po. Nababawasan ba ang WH or yung watch hours pag money na? So ito na po yung sagot sa tanong ni Ma'am Gina. Pagka na-monetize na po kayo, wala na pong bearing yung tinatawag nating WH. Kahit po i-delete nyo yung iba yung mga video na ginamit nyo pang apply ng monetization, kahit po may watch hours doon, is hindi po kayo ma-demonetize. Wala na pong bearing yung watch hours pagka monetize na kayo. Pero po, may tanong pa dyan mga ka-channel is, sir, paano pagka yung subscribers ko ang nalagas? Halimbawa, nabawasan yung watch hours ko, okay lang. Pero pag ang subscribers ko ang nalagas,
So ito ang sagot dyan mga ka-channel. Actually may mga kakilala ko dati na nung na-monetize sila, bumaba yung subscribers nila. May nakita ko dati, nung na-monetize siya, 1,000 plus yung subscribers niya. Tapos makaraan mga ka-channel, nung na-monetize siya, bumaba yung subscribers na lang 700. Hindi ko alam kung paano nagkaganon. Baka siguro baka bumili ng subscribers or ano, mga, di ba? Hindi ko alam kung ano nangyari mga ka-channel eh. Pero bumaba yung subscribers niya ng 700. So na-demonish siya kasi bumaba yung subscribers niya. So yun yung sagot dun mga ka-channel. Pagka bumaba yung subscribers, possible ma-demonish ka. So pagka bumaba yung watch hours, walang bearing. Monetize ka pa din. So yun yung sagot sa tanong mo Ma'am Gina. I hope nasagot ko ng maayos. So ang pangatlong tanong mga ka-channel is galing po sa ka-channel natin ay Ragnarok Origin. Actually mga ka-channel, hindi siya tanong. Ang opinion lang about sa MAC address. Actually mga ka-channel, ito po yung lagi kong sinasabi. Pagka na nagsiself-watch tayo mga ka-channel, dalawa yung iiwasan natin. Ang una yung IP address sa Wi-Fi. Pangalawa yung MAC address ng ginagamit natin pang self-watch or yung gagamitin natin sa panonood ng video. So yun po yung MAC address. So kaya po tayo gagamit ng VPN para matakpan or mapalitan yung IP address natin. So pagka napalitan yung IP address natin, ililigaw ng VPN para hindi pumasok yung tracker sa ating MAC address. So hindi po makakapasok yung tracker pagka naka-VPN. So yun po yung kakayahan ng VPN. Ito mga ka-channel, follow-up question to sir, paano nahuhuli ni YT yung mga nagsi-self-watch or paano nahuhuli ni YT yung ibang nakagamit ng VPN kung nililigaw ni VPN yung mga tracker? Ganito ang sagot dyan mga ka-channel. Actually mga ka-channel, mayroon tayong sensor na tinatawag. Kaya sa mga bansa, may mga gumagamit ng sensor kaya sa kanila, hindi applicable sa kanila yung VPN. Tulad halimbawa ng China. Sa China, wala kang makikita na may VPN sa China kasi walang kwenta yung VPN sa kanila kasi nga mayroon silang sensor. At saka yung sensor nila, lahat nasa sensor nila. Walang confidential doon, lahat nasa sensor nila. So yun po yung ibig sabihin nun mga ka-channel. Kaya may nadidetect kasi dahil sa sensor ni YT. Kahit anong VPN ang gamitin mo, pagka nagamitan ka ng sensor ni YT, huli ka pa din. Kaya wala tayong magagawa mga ka-channel. Pero meron din naman may mga instance na nakakalusot mga ka-channel. Alam mo naman, pagka marami nang nanonood yung video mo. Halimbawa, pagka marami nang nanonood ng video mo. Siyempre, hindi naman iisa-isahin i-sensor ni YouTube yun. So, ganun yun mga ka-channel. Yun yung sagot ko dun sa opinion ng ating ka-channel na mahuhuli yung MAC address. Ang pang-apat na tanong mga ka-channel is galing po kay Teacher Name. Ito po ang tanong niya mga ka-channel. Kapag po ba hindi na-clear history yung browser, hindi po ba mag-i-effect? Actually, tanong niya yan doon sa tutorial ko na paano makuha yung 4,000 watch hours. Ito po ang sagot dyan mga ka-channel. Ma'am, Teacher Name. Ito po yung sagot sa tanong nyo po kung bakit kailangan mag-clear history. Kaya po kailangan natin mag-clear browsing ma'am. Pagkatapos i-play yung playlist natin. Kasi po ma'am, pag hindi po kayo nag-clear browsing at nanood ulit kayo, marirepeat lahat ng history ng browser na yun yung pinanood nyo. At ang sasabihin po sa inyo ni YT, parang baliw naman to, lagi mo lang pinapanood lahat ng video niyan. Diba? Huling-huli ka ka-channel. Hindi ka panipaniwala na mayroong isang taong manonood ng paulit-ulit ng isang playlist. Kaya kailangan natin mag-clear browsing mga ka-channel para ma-delete yung mga history ng pinanood natin. So kung may magtatanong pa mga ka-channel na ganun yung tanong, yun po ang sagot mga ka-channel. So yun yung sagot sa pang-apat nating tanong mga ka-channel. Pumunta na tayo sa pang-limang tanong. So ang pang-limang tanong is galing po kay Kabayan Pam. Ang tanong po niya is kakamoni lang daw niya. Sa YT Studio niya, mayroon siyang nakikitang kita, pero sa AdSense niya wala. So ito ang sagot dyan mga ka-channel. Ka-channel, Kabayan Pam, ito po yung sagot sa tanong mo kung bakit wala kang nakikita sa AdSense mo. Kaya po wala kayong nakikita sa inyong AdSense account, pero sa YT Studio nyo mayroon. Kasi po ganito po ang nangyayari. Yung kikitain natin ngayong buwan, halimbawa yung kikitain natin ng July, magre-reflect po sa AdSense natin yan in the following month. Halimbawa, 11 hanggang 15. So, 11 hanggang 15, saka lang po magre-reflect yung kinita natin sa ating YouTube. Yung nakikita po natin sa YT Studio natin, saka lang po magre-reflect yung iba dyan, 11 at or 15 in the following month. So, hindi po ibig sabihin ka-channel na lahat ng nakikita mo sa YT Studio mo is papasok sa AdSense mo.
yan po ay estimated lang. Hindi po yan mismo yung papasok sa AdSense mo. Actually, minsan mga ka-channel, hindi ko pa na-encounter na hindi nabawasan yung kita ko sa YT Studio bago ma-transfer sa aking AdSense account. Mula nung nagsimula ako mga ka-channel, hindi siya tumutugma, laging may bawas yung sa YT Studio ko. Kasi nga ka-channel, yung sa YT Studio, estimated lang yon. So, yun yung sagot sa tanong mo ka-channel, bakit hindi pa nagre-reflect yung kinikita mo sa AdSense mo. So, yun yung sagot sa tanong mo ka-channel, Kabayan Pam. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Actually mga ka-channel, isisingit ko na rin to. Marami kasi ako nakikita sa sa mga YouTube groups. At saka sa akin din, minsan maraming nagtatanong. Ang tanong nila minsan, bakit nababawasan yung watch hours ko sa mga hindi pa Monia? Bakit nababawasan yung watch hours ko, sir, sa araw-araw? Doon naman sa mga Moni, bakit, sir, nababawasan yung kita ko sa YT Studio sa araw-araw? So actually mga ka-channel, may dalawa tayong sagot dyan. Ang unang sagot dyan mga ka-channel is ganito. Pumunta kayo sa YT Studio nyo, tapos pumunta kayo sa Analytics. Tapos pagka pumunta kayo sa Analytics, makikita niyo yung last 28 days. Itong last 28 days mga ka-channel, i-click nyo po yan para i-lifetime. Kasi po ang saklaw lang po ng nakikita natin dito is yung last 28 days. Ibig sabihin, pagka lumampas ng last 28 days, ibig sabihin, yung pang 29 days or yung lampas ka na ng 29 days, yung 1 day na yun, mapupunta na sa lifetime yun. So, yun po ang unang sagot mga ka-channel. Pumunta kayo sa YT Studio, sa Analytics, and then i-lifetime nyo. Makikita nyo po lahat dyan. Money man po kayo or hindi. Kung hindi ka naman po money, makikita mo po dyan yung lahat ng watch hours mo. Kung money ka po, makikita mo lahat dyan, lahat ng kita mo. So, ang pangalawang sagot mga ka-channel is ganito. Kasi mga ka-channel, minsan talaga kahit wala tayong ginagawa is nagbabawas talaga ng watch hours. Hindi ko alam din kung bakit ganon. Ako din minsan kahit wala akong ginagawa, nababawasan yung revenue ko. So wala tayong magagawa, wala tayong magagawang appeal doon. So yun yung sagot sa mga tanong na ganon mga ka-channel. Kung may magtatanong sa inyo na ganon yung tanong, i-refer niyo yung video na to mga ka-channel. So ang pang-anim nating tanong mga ka-channel ngayon is galing po kay Christine Joy Vlog. Ang tanong niya mga ka-channel is, di ba bawal po mag-self-play? Baka naman po madimoni. Actually mga ka-channel, wala naman pong rules si AdSense na bawal mag-self-watch. Wala naman pong siyang sinabing ganon. Ang bawal lang po is invalid clicks or invalid traffic. Papasok po siya sa invalid traffic, hindi siya papasok mga ka-channel. Alam niyo kung bakit? Ikaw lang din yung nanood, hindi naman ibang tao eh. So, hindi siya ibang traffic kasi ikaw lang din eh. Ano yun, ita-traffic mo sarili mo. So, pagka nag-self-watch ka, nahuli ka, hindi ka madidemoni. Ang gagawin lang ni YouTube sa'yo, babawasan lang niya or babawasin lang niya yung kinita nung pinanood mo yung video mo, yung kita nun, babawasin lang niya yun, babaklasin niya yun, lalagasin niya yun. Yun lang yung mangyayari sa'yo mga ka-channel. So, papasok ba siya sa invalid click? Tulad ng lagi kong sinasabi mga ka-channel, pagka nag-self-watch kayo, wag na wag niyong i-click yung mga ads nyo kasi nga po, mauhuli kayo dyan kasi yung ads na kinlik nyo, may tracker yan, tapos si YouTube may tracker rin, kahit anong VPN ang gamitin mo dyan, mauhuli ka ka-channel. Kaya lahat ng manonood ng video nyo, or naniniwala kayo sa aking tutorial, wag na wag nyo pong i-click yung ads nyo at madidemonetize po kayo. Sigurado po yan. Mas lalo na ngayon, pahigpit ng pahigpit si YouTube mga ka-channel. So yun yung sagot sa tanong ni Ma'am Christine. Ma'am, yun po yung sagot sa tanong mo. Sana po nasagot ko siya ng maayos. Kung hindi man po, i-comment mo lang po dyan sa baba at re-replyan po kita. So ang pangpitong tanong mga ka-channel is mula po kay Ma'am Elame. Ang tanong niya mga ka-channel, actually marami na rin nagtatanong sa akin to kasi marami ang na-demonetize kung effective pa po ba yung pagpapataas ng watch hours at saka yung pagpapataas ng revenue. Actually mga ka-channel, yung pagpapataas ng watch hours, siyempre monetize naman ako, hindi na ako nagpapataas ng watch hours. Kaya hindi ko siya masasagot mga ka-channel. Pero doon sa mga nagpapataas ng revenue, mga ka-channel, kasi ako, nagpapataas ako ng revenue, effective pa po siya. Yun nga lang po, mas marami na ang nalalagas kumpara mo nung mga una-unang nagsiself-play ako. Kasi nga, ngayon nga, di ba, naghihigpit na, mas marami na ang nalalagas. Yun po yun mga ka-channel, effective pa rin pa naman po siya, yun nga lang po, mas marami ang nalalagas. So kung nag-e-effect siya sa pagpapataas ng revenue mga ka-channel, malamang effective din siya sa pagpapataas ng watch hours. Bakit? Kasi sa pagpapataas ng watch hours, si YouTube lang ang tracker na iiwasan mo. Unlike pagka monetize ka, pati yung tracker ng ads na lumalabas sa video mo, iiwasan mo. Pati yung sensor na ang ads
na lumalabas sa video mo, iiwasan mo. So kung effective siya sa pagpapataas ng revenue mga ka-channel, sigurado ako effective din siya sa pagpapataas ng watch hours. So yun po yun mga ka-channel, yun po yung madalas tanong sa akin dito sa YouTube. Kung may tanong ka pa, i-comment mo lang dyan sa baba. At pagka nakapili ako ng mga maayos na tanong, gagawan ko ulit ng content, sasagutin ko ulit sa isang video pa. So kung may mga tanong ka pa ka-channel, i-comment mo lang dyan at sasagutin kita sa susunod. So yun po yun mga ka-channel, yun po yung video natin ngayon. Sana po may natutunan kayo. Tulad po ng sinabi ko sa unang parte ng video na to, kung may kilala kayo na may tanong na ganito rin, i-recommend nyo po yung video na to at para maliwanagan po sila. Actually, sabihin nyo sa kanila na kung may tanong pa sila, hindi sila satisfied sa sagot ko sa video na to, mag-comment lang kamo sila at re-replyan ko naman sila. Active kamo ako sa comment. So hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo ka-channel, paklik naman ako ng like dyan sa baba. Paklik na rin ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel is yung mga tutorial or yung may mga bagay na may matututunan ka kahit konti. So hanggang dito na lang mga ka-channel. Maraming salamat po.